may violation siya at kailangan niyang magbayad ng 1,000 pesos within 24 hours. Kinabahan na naman ako. Sabi ko, mababawasan na naman ng 1,000 ang allowance natin. Ibig na pangkain na. Ito yung sa mga luxury hotels. Pagka-exit natin. Tada! Ito na ang ating hotel! Ang ganda ng hotel na to, guys. Talagang literal na golden. And pwede ka ditong maupo habang tinitingnan ang mga airplane. Hindi siya kagaya ng kamote. Hindi na kumakain sa atin. Ang room, ang laki. Kaya mong maglatag ng kahit ano. Mga 6 na maleta. Nandito tayo ngayon sa Naiya. Ngayon, pupunta tayo sa Macau. Macau muna and then Hong Kong. Ngayon nga pala ay January 31 at ngayon ay 4:11 PM. Ang aming flight mamaya ay 6:55 PM. Nagpark kami sa One Palm Villa. So ganun yung ginagawa namin every time na may flight kami. Nagpa-park kami ron. Park at your own risk or transact at your own risk. At yun, nahanap ko lang siya sa Facebook. So, nag-risk lang ako. And mura naman talaga kasi, 350 pesos per day. Magpa-park kami ron for around 8 days. So, naka-discount ako. 2-3 yung lahat na yun. 2,450 dapat, pero pinadiscount niya ako. Condo parking, mga 5-minute walk lang from Runway, Manila. So, yun, kwento namin. Habang nagdadrive si Dada, biglang may nag-text na LTO. Sakto-sakto. Saktong-sakto kasi, dun na kami sa bandang Bikutan. Yeah. Galing kasi kami ng Rizal. So, bandang Bikutan, may nag-text sa kanya na LTO. Kasi gumagamit siya ng map. Yung cellphone niya, nakakabit sa harap niya. May violation siya at kailangan niyang magbayad ng 1,000 pesos within 24 hours. So, may link. Ang violation using smartphone. Oo, using phone. Sakto-sakto. While driving. So, mali naman talaga. May RA naman talaga na gano'n. RA yun, di ba? Tapos, may link. Bogus yung link. Yung website Scammer ng siya. LTO, may gov.ph. So, ayan yung text. Diba? Parang something's fishy. Pero noong una, kinabahan din ako. Kasi oo nga, nag-use nga naman siya ng phone while driving. Pero hindi ba siya nagte-text? Nag-navigate lang siya ng aming daan. Kasi na lang, nag-search siya sa Reddit. At scam pala yun, yung mga ganong text. Beware. For info lang din. Kinabahan na naman ako. Sabi ko, mababawasan na naman ng 1,000 ang allowance natin. Ibig na pangkain na. Actually, stress ako nun eh. 5 years, 10 years, magiging 5 years. Ganun. Pagdating namin dito sa Terminal 3, ayun, very, very smooth. Wala kasi kaming pre-selected na seats. Nabook ko ito ng March 2025 pa. So, seat sale. So, medyo tipid-tipid tayo. Sayang naman yung pag magpapabook ka ng seat selector dito sa Cebu Pacific. So, nakapag-online check-in kami. May isang hindi namin katabi at hindi sa window. So, nakiusap lang din kami sa Cebu Pacific attendant. Baka pwedeng magkakatabi kami. So, sabi niya, hindi daw pwede yun. And ang bait niya, mabait din naman siya. And pinagbigyan niya kami na magkakatabi. Ito naman, sa immigration, si sir. Ngayon, ang haba kasi ng pila dun sa immigration, sa regular lane. Ngayon, may attendant na napagtanungan namin kung may priority lane ba pag bata. Si Macy kasi 8 years old. So, nirefer niya ako sa isang immigration officer, doon daw ako magtanong. Nagtanong ako, yung mga nakatayo na naka-black. Sabi niya, pwede naman daw kami sa priority para daw makabawas sa pila. Try nyo rin, kung may kasama kayong bata, kagaya namin, try nyo rin magtanong. Pumila kami sa senior PWD lane, sa priority lane. Tapos, ang tanong lang sa amin ng immigration officer na lalaki, si sir, ay kung mayroong nagtatrabaho sa amin sa gobyerno. Ang bait ni kuya nakikipagbiruan kasi. Oo. Tapos, very chill lang siya. Picture agad, stamp agad. Tapos tinanong niya ako kung may kakilala akong, may sinabi siyang pangalan, hindi ko kilala kasi kaapelido ko nung dalaga.
Hindi ko siya kilala. Sabi ko, taga Bicol po ba? Nakikipagkwentuhan siya. Sabi niya, hindi niya alam, photographer. Sabi ko, yung asawa ko po kasi photographer din. Tapos sabi niya, yung apelido ng asawa ko ay lugar daw sa lugar din. Sabi ko sa Samar. Appreciate ko si Kuya. Chill, Oo. chill na chill siya. Chill-chill lang siya. Hindi ko in-expect yun. Medyo kinakabahan nga ako. Pero syempre, pag family nga naman talaga, napakaluwag ng I.O. Palang flight namin na ito ay second international trip naming mag-anak. So, ang mga pin-repair namin na basic requirements ay unang-una ang aming passport, which is dapat 6 months valid bago mag-expire. Ang next is yung round-trip airfare ticket and e-travel. Hindi din kami hinanapan ng e-travel, pero nag-prepare ako kagabi. Nakapag-register na ako sa e-travel naming tatlo kagabi. Pero hindi naman siya hinanap. Hindi hinanap yung QR code ni sir sa immigration. Pero mahalaga Tapos, makapag-fill out din. Oo. Para walang hassle. Pero nakikita naman siguro nila. Baka nakita na nila na nakapag-register na kami kaya hindi na hinanap. So bilang kami employed, nag-prepare din ako although hindi naman hinanap. Nag-prepare din kami pareho ng COE. Yeah. Ako ay private employee. Siya naman ay freelancer. VA. Nag-provide. Total siya naman ng HR. Siya ang gumawa ng sarili niyang COE. Kung kayo ay government employee, kasi di ba yun yung mahalagang tinatanong. Kung may nagtatrabaho sa government, kailangan ng travel authority para sa mga government employee. And kung kayo ay may business, DTI or business permit. Nagdala rin ako ng ID, company ID. Yung school ID ng anak namin, si Macy. Tapos the rest, like yung mga birth certificate, and kung ano-ano pa mga documents ay nakasave sa Google Drive. Meron akong pinag-save na Google Drive para in case lang nahanapin, may papakita namin kaagad. Pati yung mga itinerary namin, hotel bookings, mga Klook and Agoda bookings namin. Tickets. Yeah. Oo, nakatabi siya, nakasave siya lahat sa isang Google Drive. Less hassle para sa'yo at para sa mga attendants and sa immigration officer. Avail kami ng eSIM. China, Hong Kong, Macau eSIM. Hindi kanina lang ako nag-avail. Saan ka nag-avail? Sa Klook. So, pwede nyo gamitin ang aming promo code MamalisPH Klook para magkaroon kayo ng 3 to 5% discount. And kung sa Agoda naman kayo mag-a-avail, Mamalis Active ang gagamitin nyo na promo code. So yun guys, kita-kits ulit tayo later Pag boarding na. sa boarding at sa airplane na. Excited kami kasi gabi and then meron kaming seat na malapit sa window. Macy. Hello! Kakabihay ka dito. Takbo ka. Pagdating dito sa airport, may mga signage naman. So tayo, marami na mga signage na pwedeng sundan. Ito yung mga sa mga luxury hotels. Tapos ngayon, konti lang ang tao. Konti lang yung mga dumating. Kasabay siguro namin sila. Kami, yung hotel natin, nasa malapit lang dito. Ay, haba ng pila sa ATM. Sa tabi nito, andito yung
Mga vendo machine ng keychain, mga souvenirs. Yan. Ito yung prices. Tapos ito naman ay mga SIM card. Ganun din. Ayan, pagdating nyo dito, kung wala man kayong nabili sa Klook or Agoda, meron naman dito na physical vendo machines. Dito naman sa kabila, may vendo machines ng drinks. Dito tayo sa Bank of China mag-withdraw kasi maganda daw ang conversion dito. Hello! Withdraw muna. MOP? HK. MOP. MOP na lang. O kung ano yung currency dito. May money exchange dito. So, ayan, nag-CR lang kami. Iniwan namin si Dada para mag-withdraw. Kasi yung una naming withdrawal, 400 MOP. Hindi siya nag-push through. So, ngayon, buo yung winidraw niya. Kaya, ayan, 500. 3,770. Ang bawas sa Gcash yun, di ba? So, ginamit niya yung Gcash card niya and 3,700 daw. Ang katumbas ng 500. So, dahil ang aming bagahe, hindi kami pwede dun sa escalator. Kaya tayo ay mag-elevator. Pupunta tayo sa departures. Yung 7-Eleven ay nasa first floor. Sa departures. Punta tayo sa 7-Eleven. May McDonald's sa taas, kaya lang sarado. Punta tayo sa... Mas malaki tong departure. Yung 7-Eleven nasa bandang dulo. Nasa D. Sa area D. Let's go! Ito na rin yung kakainin namin. Sumba pa Barya. Tada! Nakabili na tayo 7-Eleven. 10:30 na. Ayun. Andito tayo ngayon sa departure. Iba kasi, hindi nila, pagkadating nila ng Macau, hindi nila nakikita yung 7-Eleven. Kasi, wala nga, andito nga sa first floor. Nasa lower ground yung arrival. Tapos, ito na, nakikita ko na yung hotel natin. Ilang lakad lang siya. Mula dito sa Macau Airport. Ayan na siya. Kasi dito ko napili na mag-book. Kasi yun nga, medyo late na tayo makakadating dito. So, para less travel na rin. Ito, pagka-exit natin. Tada! Ito na ang ating hotel. Ang ating hotel ay yan, ang Golden Crown China. Tatawid ka lang mula rito. Yan. Mula rito, eto na siya. May pedestrian na agad dito. Let's go! Check-in. Where to check-in? Check-in. 9? Okay. Check-in daw ay press 9. Thank you. Ay, thank you. Press
Press 9. Press 9 be. Yes. Number 7. Yes, 9. Two adults and one kid. Booking from Agoda. What time is the breakfast? 7:30 to 10:30. This point, my phone, there's a laptop. CPU laptop. Okay, thank you so much. Dito na tayo sa 17th floor. Ang ganda ng hotel na to, guys. Talagang literal na golden. Ang room natin ay 1718. So, nilagay tayo sa high floor as per request. Seventeen, 18. Yun. Welcome! Ang lamig dito sa... Wow! Ang ganda! Ang lamig dito sa Macau, guys. So, ayan. Quick room tour. Andito na yung CR agad. Ayan. May complimentary toiletries. And then may soap. Siyempre may blower. And my bathtub. And shower. And of course, walang bidet. Dito naman tayo sa room. Wow, ang ganda. Inshallah. Medyo hindi malambot. Medyo ano siya. Pero okay lang. Ito palang ating view ay ang airport. Airport to. So, ayan, hindi natin makita. And pwede ka ditong maupo habang tinitingnan ang mga airplane. Ang ganda. Ang lamig dito sa Hong Kong pala, guys, ha. Sabi kanina, sa airplane ay 17 degrees. Pero, ang lamig. Ay, sorry. Hindi pala sa Hong Kong, sa Macau. Ang lamig dito sa Macau. Ay, may TV pala rito. May TV pala rito. Sabi sa... Cellphone. Sa cellphone app. 16 pills for... Ha? Oh, meron din palang ano, kettle. And merong ano to. May drawer na may directory at notes. May water din pala tayo. Kasi yung remote. Tapos, dito naman, ito yung mga switch. So, ayan. Ito pala may, siguro ito ay connecting room. Connecting room. So guys, meron din pala tayong
aparador dito. Ano ba nilalaman? Ayun, wala. Siguro andyan yung kanilang power source wifi. Tapos ito ay cabinet. Tada! Medyo malaki din siya at merong slippers. And drawers. Ayan, ayan. Tapos meron silang ito. Plastic para sa mga damit. And merong full body mirror. Kakain tayo ng mga binili natin sa 7-Eleven. Pakita namin sa inyo yung pinamili natin. So, ito yung mga pinamili natin dun sa 7-Eleven. Itong spaghetti. Carbonara. Ayan. Parang 32 MOP yan. Kasi hindi sila nagbigay ng ng resibo. Tapos ito, chinarge sa card. Tapos ito parang 19. Hindi ko sure. Based lang dun sa nakatapat na etiketa. Tapos ito, base sa sukli. Kasi last namin to nabili. Itong kamote. Ito ay 21 MOP. So, wala palang itong Macau and Hong Kong ay wala palang time difference sa Philippines. So, same lang din. Ngayon ay mag-aalas 11 na. Kakain pa lang tayo. Tapos ito pala, meron pa itong isang binili namin, Hokkaido cream. 13.5 MOP. Hindi siya nasama sa pinakita natin kanina. So, ito, tikman muna natin yung kamote. Ang bilis na matanggal nung balat. Hindi texture. Hindi siya kagaya ng kamote na nakakain sa atin. Matamis siya. Matamis siya. Tikman mo. Hindi siya yung kagaya ng texture talaga na hindi mo ma-explain kasi parang ngayon lang ako nakakain ng ganitong texture. Firm yung loob. Hindi kagaya nung sa atin na kapag kinain mo, may mga mahuhulog. Yung parang yung buhaghag, ganun. Ito, buo siya. Kakaiba. Masarap siya mainit. Na-intriga kasi ako nito kasi nung sa Japan, hindi kami nakabili nito. Sarap ang tamis. Ang tamis, di ba? Kim naman kami nitong Hokkaido cream na bun. Ito natin. Wala siyang palaman. Wala siyang palaman. Ito siya. Fluffy. Para siya ensaymada. Guys, tikman natin to. Ito ang lambot. Medyo salty. Itong sandwich, ininit din ni Dada. Masarap siya. Nagutom na ako eh. Nagutom na ako. Medyo heavy yung cream niya. Compared sa nakasanayan natin na carbonara. Medyo mabigat. Heavy. Heavy talaga. Sana may ganito rin sa atin, Ito na yung dinner namin, guys. Kasi, kanina, ang kinain lang natin, sa airport, kumain lang kami ng mami, lugaw, and pizza. So, ayun. Itong hotel, ang ganda. Para kang royalty. Ang ganda niya. Yung mga kuya kanina, yung sa reception, okay naman sila. Very helpful. At saka, maayos naman sila nagkakaintindihan kami. Tapos, ito palang aming package. With breakfast siya. Dalawa lang kami na included dun sa booking natin sa Agoda. Sa Agoda tayo nag-book nito. Yung kay Missy naman, itanong na lang daw bukas. 7:30 to 10:30 AM daw yung
breakfast. Ang plano pa naman namin, medyo agahan natin yung breakfast para sana aga tayo makapunta dun sa ruins of St. Paul kasi di ba dun maraming tao lagi. Since medyo late yung breakfast, sayang naman kung hindi natin avail na natin, tapos medyo tanghali na lang tayo sa ruins kasi parang for renovation pa rin, nire-renovate pa rin yung ruins of St. Paul sa ngayon. Tapos, eto pala, walang hininging security deposit. Ang hiningi lang, yung pinakita lang namin yung booking confirmation at ang hingi ng passport namin ng dalawa ni Dada. Tapos, huwag nyo palang iwawala yung maliit na papel na galing sa immigration kasi hahanapin nila yun. Tingnan ko na itapon yun, immigration receipt pala yun. Yun yung katumbas nung stamp. So, hindi tayo ni-stampa ng arrival dito. So, ito palang room natin, guys. Ang bed ay king bed. Pero ang naalala ko, na-i-book namin ay 2 single beds. So, mukhang in-upgrade tayo. And itong room, ang laki. Kita nyo yan? Ang laki. Kaya-kaya mong maglakad ng kahit mga 6 na maleta. Ito kasi yung maleta namin ay large siya. Nakita ko kung paano kami nag-pack. Gumamit kami ng vacuum sealer para dito. Kasi yung mga dala namin gamit is mga puffer and makakapal. So, kailangan talaga ng vacuum seal. Ang ginawa namin na packing ay per day. Para itong mga first day and second, sila yung magkakasama. Ito lang yung gagalawin namin. And then yung iba naming maleta, yung isang maleta doon na malaki, yun ay pang 4, 5, 6, 7 days. 7 days. Tapos yung isang maleta namin doon, wala halos laman yan, hand carry namin yan. Yan ay reserve. Para kung sakaling may mga bibilihan tayo rito, at least meron tayong maleta. And nagdala rin kami, bumili ako nitong sako bag na to. Ayan, pwede rin yung lalagyan ng mga pinamili and pwede rin parang mat pag upo natin dun sa Disneyland. Tapos, ito, kasi nga dahil walang bidet, so bumili tayo nitong portable tabo. Mura lang to, nabili ko to parang mga 30 something. Less na sa voucher. So, ito ngayon, mga pangtulog lang ang dala namin dito sa part na to. Pangtulog at pangbukas, pang Macau Day. Tapos, huwag niyo palang kakalimutan na magdala ng life jeep. Saksakan yung binili namin yan. Extension cord lang. At oo, extension cord. Kasi baka makonti ang saka. Tara, hindi kayo bili ng maraming adapter. Yun, may isang extension cord. Ang kagandahan naman din dito sa hotel, meron siyang USB na socket. At ito rin, ganito yung natin, di ba? Ganito yung socket natin sa atin. So, okay itong hotel na to. Bukas, mag-check out naman tayo agad kasi kailangan natin sulitin ang araw. So, nanghinayang ako dito sa room. Ang sarap magstay. Pero nga lang, hindi siya ganun ka lambot ang bed. Pero para sa amin, okay lang. Hindi kami maselan. Kahit basta komportable. Basta hindi dugyot. Okay sa amin. So, yun lang guys. Good night. Ngayon ay mag-aalas 12 na ng gabi. Mag-wash lang kami and then matutulog na. In preparation for tomorrow. And oo nga pala, if gusto nyo rin i-book itong hotel na to, use my promo code MAMALIS Agoda. And sa Agoda kayo mag-book. Okay? Kasi medyo malaki ang discount dito sa Agoda.
Promo code up to 10% discount. So, dito na magtatapos ang aking vlog for today. See you tomorrow. Abangan nyo ang susunod na vlog natin. Bye!